Ang sunod-sunod at walang pakundangang tunog ng telepono ay parang mga pako na ibinabaon sa sentido ni Rina. Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit ang ingay na iyon ay tila ba isang anunsyo na walang kapahingahan sa buhay na ito. Hindi niya kailangang tignan kung sino ang tumatawag. Kabisado na niya ang numero. Kabisado na niya ang boses na sisinghal sa kabilang linya, ang mga salitang manunumbat tungkol sa mga bayarin sa ospital na patuloy na lumulobo, parang isang halimaw na kailanman ay hindi nabubuso. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag lumikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Sa dilim ng kanilang maliit na inuupahang kwarto, ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana, sapat lang para aninagin ang payapang mukha ni Aling Mercy. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang mga guhit ng pagod at sakit. Ngunit para kay Rina, iyon ang pinakamagandang mukha sa buong mundo. Ang mukhang iyon ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para bumangon sa bawat umagang puno ng pag-aalala. Hinayaan niyang mamatay ang tawag. Ano pa ba ang sasabihin niya? Na humihingi siya ng kaunting palugit. Nagagawin niya ang lahat. Paulit-ulit na lang. Nilapitan niya ang kanyang ina at maingat na inayos ang kumot nito. Hinaplos niya ang buhok nitong may mga hibla ng puti at isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Para sa nanay niya, kaya niyang tiisin ang lahat. Ang pagod sa magdamag na duty, ang gutom, ang walang katapusang paniningil. Isinuot niya ang kanyang puting uniforme na parang isang baluti. Sa loob ng ospital, hindi siya si Rina na anak ni Aling Mercy na baon sa utang. Doon, siya si Nurse Cruz. Mahusay. Maasahan. Walang emosyon. Pagdating niya sa emergency room ng Tagaytay Public Hospital, sinalubong agad siya ng pamilyar na kaguluhan. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na humahagibis sa sahig, ang pag-iyak ng isang bata, ang nag-aalalang boses ng mga kamag-anak, at ang kalmadong utos ng mga doktor at nurse. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong magulo, pero isang mundong may kaayusan sa kanyang mga mata. Dito, may silbi siya. Dito, nakapagliligtas siya. Nurse Cruz, buti dumating ka na. Code Blue sa EHI, kailangan ng backup dito, salubong sa kanya ni Liza, isa ring nurse. Sige, ako na bahala dito, sagot ni Rina, at agad na sinuot ang kanyang mental na kalasag. Wala pang isang oras, abala na siya sa pag-aasikaso sa isang batang babae na umiiyak habang tinatahi ang sugat sa noo. Ilve, tahan na, Anghel. Matapang ka, di ba? Malambing na sabi ni Rina, habang ang ina ng bata ay halos himatayin sa pag-aalala sa isang tabi. Malapit na tayong matapos, isang tahi na lang, promise. Nasa kalagitnaan siya ng paglalagay ng huling tahi ng isang malakas at may otoridad na boses ang pumunit sa ingay ng EHI. Nasaan ang head nurse dito? Kailangan namin ng atensyon ngayon na. Napalingon si Rina at nakita ang isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng uniforme ng militar na napakakintab ng mga butones at sapatos. Captain, basa niya sa patch nito. Sa likod nito ay dalawang sundalo na umaalalay sa isang nakatatandang lalaki na halatang mayaman sa suot nitong barong. Lumapit ang isa sa mga resident doctor. Captain, ano po ang nangyari? Huwag ka nang magtanong. Ang congressman nahihirapang huminga. Asikasuhin niyo siya. Dalhin niyo siya sa isang private room. Utos ng kapitan, ang boses ay malamig at walang lugar para sa anumang tanong. Sir, kailangan po muna nating i-assess ang pasyente dito sa EC. Wala po tayong bakanting private room sa ngayon. Paliwanag ng doktor. Ang tingin ng kapitan ay lumibot sa silid na para bang sinusuri ang lahat ng nurse na abala. Huminto ang mga mata nito kay Rina na nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Ikaw, turo nito sa kanya. Iwanan mo iyan. Ang congressman ang unahin mo. Natigilan si Rina sa gitna ng paggupit ng sinulid. Dahan-dahan siyang lumingon, ang pagod at inis na kanina pa niya itinatago ay unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Tinignan niya ang kapitan mula ulo hanggang paa. Gwapo sana, pero ang hangin sa paligid nito ay nakakasulasok. Pasensya na po, kapitan. Tatapusin ko lang po itong pasyente ko, sagot niya sa pinakapropesyonal na tono na kaya niya. Kumunot ang noo ng lalaki, tila hindi makapaniwala na may sumasagot sa utos niya. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong iwanan mo iyan. Isang congressman ang naghihintay.
At isang bata po ang tinatahi ko, giit ni Rina, ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Natatakot siya at kailangan niyang matapos. Walang inuuna dito, sir. Kung sino ang mas kritikal o kung sino ang nauna. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Naramdaman ni Rina ang pagbabago sa hangin. Ang mga tao sa paligid ay tila tumigil sa paghinga, nagmamasid. May ideya ka ba kung sino ang kinakausap mo, nurse? Tanong nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Huminga ng malalim si Rina. Pagod na siya. Pagod na sa mga taong iniisip na nabibili ng pera at kapangyarihan ang lahat. Hinarap niya ito ng buong tapang, ang mga mata nila ay nagpang-abot sa isang digmaan ng kusa. Opo. Isang kapitan ng militar na nasa loob ng aking emergency room, sagot niya, idiniin ang salitang aking. At dito sa emergency room, kapitan, pantay-pantay ang lahat. Pobre man o congressman, bata man o sundalo. Kung hindi kritikal ang lagay niya, maghihintay siya tulad ng lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Nakita ni Rina ang pag-igting ng panga nito, ang apoy na nag-aalab sa mga mata nitong kulay kape. Walang nagsalita. Tanging ang tunog na lang ng monitor ng bata ang maririnig. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras, tumalikod ito ng walang salita at binalikan ang kasama. Nakahinga lang ng maluwag si Rina nang mawala na ito sa kanyang paningin. Natapos niya ang pagtahi sa sugat ng bata, ninisan ito at kinausap ang ina. Ngunit kahit na bumalik siya sa kanyang trabaho, hindi na maalis sa isip niya ang mga matang iyon, mga matang mapagmataas, mayabang at parang kayang-kayang tapakan ang buong mundo. Nang papalabas na siya para sa kanyang coffee break, tinapik siya ni Liza. Grabe ka, Rina. Ang tapang mo, bulong nito, na maihalong paghanga at takot. Pero naku, ingat ka diyan. Bakit naman? Akala mo naman kung sino siya, kibit balikat ni Rina. Umiling si Liza. Hindi mo ba talaga siya kilala? Isang mayabang na kapitan. Hindi lang basta kapitan iyon, sabi ni Liza. Inilapit ang bibig sa kanyang tenga. Alam mo ba kung sino iyon? Yan si Captain Deo de Villa, ang nag-iisang tagapagmana ng mga de Villa. Ang pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng Tagaytay. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Rina. Ang hawak niyang baso ng tubig ay halos mabitawan niya. De Villa. Ang pangalang iyon ay parang isang kulog na umalinggaw sa kanyang isipan. Ang lalaking binangga niya, ang lalaking sinagot-sagot niya, ay hindi lang basta isang aroganting opisyal. Isa itong prinsipe sa sarili nitong kaharian. At siya, isang hamak na nurse, ay nagdeklara ng gyera rito. Ang malutong na tunog ng mga kopita ng tsampag na nagumpugan ay parang ingay ng mga tanikalang kumakalansing sa tainga ni Captain Mateo, Deo de Villa. Nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom ng kanilang mansyon, napapaligiran ng mga peking ngiti, mga bulungan ng papuri, at ang mabigat na halimuyak ng mga mamahaling pabango at pagkain. Ito ang kanyang engagement party. O mas tamang sabihin, ito ang party ng kanyang lola para sa kanyang engagement. Isang karangalan para sa aming pamilya, Senator, narinig niyang sabi ni Doña Elvira de Villa, ang kanyang lola, habang ang kamay nito ay nananatiling mabigat sa kanyang braso, parang isang posas na nagpapaalala sa kanyang pwesto. Si Mateo, ang aking apo, ay handang-handa ng gampanan ang kanyang mga tungkulin, sa militar, sa negosyo, at ngayon, sa kanyang magiging pamilya. Ngumiti si Theo. Isang ngiting pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng salamin. Ang ngiti ng perpektong tagapagmana. Ang ngiti ng isang masunuring apo. Pero sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nalulunod. Napatingin siya kay Isabelle Araneta, ang kanyang mapapangasawa, na nakaupo sa isang silyang malapit sa kanila. Maganda si Isabelle, walang duda. Galing sa isang pamilyang kasing yaman at kasing impluwensyal ng sa kanila. Ngunit sa mga mata nito, mayroon ding bakas ng parehong pagkapagod, isang kapalarang matagal nang iginuhit para sa kanila. Ngumiti ito sa kanya, isang matamis ngunit malungkot na ngiti. Sila ay dalawang manika sa isang perpektong puppet show. Ang buong araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Simula sa aroganteng pag-ugali niya sa emergency room kanina, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa ngunit dulot ng pressure mula sa kanyang lola na asikasuhin ang congressman hanggang ngayon, sa pagiging sentro ng isang selebrasyong hindi niya naman ninanais.
Excuse me, Lola. Magpapahangin lang po ako, bulong niya, hindi na makatiis. Huwag kang magtatagal, Mateo. Marami ka pang kailangang batiin, sagot ng matanda, ang mga mata ay matalas, nagbababala. Tumango lang siya at mabilis na tinahak ang daan palabas. Sa bawat hakbang palayo sa ballroom, unti-unti niyang nararamdaman ang pagluluwag ng kanyang dibdib. Pagsakay niya sa kanyang kotse, ang unang ginawa niya ay ang luwagan ang kanyang kurbata. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito buong gabi. Ang classical music na tumutugtog sa stereo ay pinalitan niya ng katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya, ang tunog ng isang taong gustong tumakas. Pinaandar niya ang sasakyan ng walang patutunguhan. Ang mahalaga ay makalayo. Malayo sa mansyon. Malayo kay Doña Elvira. Malayo sa buhay na nakalatag para sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa mas liblib na bahagi ng Tagaytay, kung saan ang mga kalsada ay mas makitid at ang mga ilaw ay mas kakaunti. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, ang mga patak ay marahas na humahampas sa windshield, na tila nakikisimpat siya sa kaguluhan sa loob ng kanyang puso. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at halos walang tao na bar. Kalinaw Bar, basa niya sa kupas na singboard. Perpekto. Kalinaw. Iyon mismo ang kailangan niya. Sa loob, ang amoy ng alak at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Isang malungkot na balad ang tumutugtog mula sa isang lumang jukebox. May ilang customer na nakakalat sa mga mesa, bawat isa'y abala sa sarili nilang mundo. Umupo siya sa dulo ng bar counter, malayo sa lahat. Ano sayo, sir? Tanong ng bartender. Beer. Yung pinakamalamig, sagot niya. Habang hinihintay ang kanyang order, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang anino sa pinakasulok ng bar. Isang babae. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa bintanang binabayo ng ulan. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. May kung anong lungkot sa postura nito, sa paraan ng pagkakaupo nitong mag-isa, na tila bapasan niya ang bigat ng buong mundo. Hindi niya alam kung bakit, pero tinabihan niya ito. Hindi siya ang tipo ng lalaking basta-basta lumalapit sa hindi kakilala, ngunit ngayong gabi, hindi siya si Captain de Villa. Isa lang siyang lalaking gustong makalimot. Hindi lumingon ang babae. Nagpatuloy lang ito sa pagtingin sa labas. Mag-isang umiinom, tanong ni Theo, hindi sigurado kung bakit niya sinabi iyon. Hindi pa rin ito lumingon, pero sumagot ito sa isang boses na bahagyang paos. Hindi ba halata? May bahagyang kirot sa sagot nito, isang pader na agad na itinayo. Ngunit sa halip na umatras, mas lalong na-curious si Theo. Bakit ka nandito? Tanong niya ulit, mas malumanay na ngayon. Doon na ito dahan-dahang lumingon. Sa madilim na ilaw ng bar, hindi niya maaninag ng buo ang mukha nito. Ang nakikita lang niya ay ang mga mata nitong napakalungkot. Mga matang parang nakakita na ng napakaraming sakit. Siguro, sabi nito para makalimot. Ikaw? Bakit ka nandito? Ganoon din, sagot niya. Para makalimot. Walang nang nagsalita pagkatapos noon. Pero ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Iyon ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Nag-order pa sila ng isa, dalawa, hanggang sa hindi na nila mabilang. Hindi nila tinanong ang pangalan ng isa't isa. Hindi nila pinag-usapan ang kanilang mga problema. Ang tanging pinagsaluhan nila ay ang bote ng alak at ang bigat na pareho nilang nararamdaman. Nang oras nang magsara ang bar, pareho na silang lasing. Hindi na niya kayang magmaneho. Hindi na rin ito kayang tumayo ng diretsyo. May hotel sa malapit, sabi niya, ang mga salita ay bahagyang nagkakabuhol-buhol. Tumango lang ito. Paglabas nila, ang ulan ay ambon na lang. Naglakad sila sa basang kalsada, ang katahimikan ay binasag lang ng kanilang mga yabag at ng kanilang mga paghinga. Sa isang motel na malapit, kumuha siya ng isang kwarto. Sa loob ng maliit na silid, wala nang salitang namutawi. Tanging mga mata lang ang nag-usap. Mga mata ng dalawang estranghero na nakahanap ng kanlungan sa isa't isa, kahit para sa isang gabi lang. Isang gabi para takasan ang lahat. Isang gabi para gumawa ng isang pagkakamali. Kinaumagahan, si Theo ang unang nagising. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, kasama ang gumuguhit na sakit ng ulo at pagsisisi. Napabangon siya at napagtantong mag-isa na lang siya sa kwarto. Wala na ang babae.
Ang tanging naiwan nito ay ang bahagyang lukot sa kabilang bahagi ng kama, ang amoy ng buhok nito na naiwan sa unan, isang amoy na sariwa at malinis, na hindi niya malilimutan, at isang maliit na piraso ng tissue paper sa ibabaw ng side table. Kinuha niya ito. May nakasulat dito, sa isang magulong sulat kamay na tila ba isinulat ng nanginginig ang kamay o sa gitna ng pagmamadali. Dalawang maikling pangungusap lang, ngunit ang bawat salita ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Salamat sa pakikinig. Kalimutan na natin ang lahat. Walang pangalan. Walang paalam. Isang utos lang. Kalimutan. Ibinalik niya ang piraso ng tissue sa mesa na parabang napapaso. Iyon na iyon. Ang maikling pagtakas ay tapos na. Ang gabing iyon ay isa lang transaksyon ng dalawang kaluluwang naliligaw, at ngayon, kailangan ng bayaran ang resibo ng katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalala ang mukha ng babae. Ngunit ang imahe nito sa kanyang isip ay malabo, isang anino lang na binuo ng dilim ng bar at ng madamdaming ilaw sa kwarto. Hindi niya maalala ang kulay ng mga mata nito, o ang hugis ng labi nito. Ang tanging malinaw, ang tanging totoong-totoo, ay ang pakiramdam. Ang bigat ng ulo nito sa kanyang balikat habang tahimik silang umiinom. Ang init ng kamay nito nang magkahawak sila palabas ng bar. Ang amoy nito, isang pinaghalong amoy ng ulan, murang sabon, at isang kakaibang lungkot na tumatak sa kanyang alaala. Napabuntong hininga si Theo at sinapo ang kanyang noo. Ang sakit ng kanyang ulo ay tila ba katumbas ng bigat ng kanyang pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa kanyang kaliwang pulsuhan ay ang mamahaling relos na regalo ng kanyang lola. Isang paalala ng oras na kailangan niyang sundin, ng buhay na kailangan niyang gampanan. Isa siyang kapitan. Isa siyang de Villa. Isa siyang fianc. At kagabi, kinalimutan niya ang lahat ng iyon. Tumayo siya at nagsimulang magbihis. Ang bawat piraso ng kanyang damit, ang plansadong pantalon, ang mamahaling polo shirt, ay parang isang costume na muli niyang isinusuot. Ibinabalik siya sa kanyang tunay na pagkatao, sa kulungang ginto na kanyang tinakasan. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, ang sikat ng araw sa Tagaytay ay tila mas nakakasilaw kaysa dati. Ang luntiang tanawin na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang nangungutya. Dinaanan niya ang mga billboard ng kanilang mga negosyo, ang mga malalawak na lupain na may pangalang de Villa na nakaukit sa mga arko. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong walang lugar para sa mga gabing walang pangalan at mga sulat sa tissue paper. Isang pagkakamali. Iyon lang iyon. Isang pagkakamali na kailangan niyang ibaon sa limot, gaya ng hiling ng babae. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Ngunit habang papalapit siya sa malaking bakal na tarangkahan ng kanilang mansyon, habang bumabalik siya sa buhay na perpekto at nakaplano, hindi niya mapigilang isipin. Paano mo kakalimutan ang isang bagay na hindi mo naman talaga nakilala? Paano mo kakalimutan ang isang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon ay naging totoo? Ipinark niya ang kotse at huminga ng malalim bago bumaba. Isinuot niyang muli ang kanyang maskara, ang ngiti ng perpektong tagapagmana. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, may isang bahagi sa kanya na naiwan sa maliit na motel room na iyon. Isang bahagi na ngayon ay naghahanap ng isang anino at umaamoy sa alaala ng isang hindi malilimutang halimuyak. Ang utos ay kalimutan. Ngunit alam ni Theo, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang gabing iyon ay hindi na kailanman mabubura. Ito na ngayon ang kanyang pinakamalalim na sekreto. Lumipas ang isang linggo, at pilit ibinaon ni Rina sa pinakaliblib na sulok ng kanyang isipan ang nangyari sa emergency room at sa madilim na bar na iyon. Ang una ay isang bangungot ng kahihiyan, ang pangalawa, isang pagkakamaling hindi niya lubos maisip kung paano nagawa. Ang alaala ng mayabang na kapitan at ng estrangherong may malungkot na mata ay dalawang magkaibang multo na pilit niyang tinatakbuhan. Kailangan niyang mag-focus. Ang bayarin sa ospital ng kanyang ina ay hindi naghihintay at ang mga multo ng nakaraan ay hindi makakapagbayad niyon. Kaya naman, nang isang umaga ay makatanggap siya ng tawag mula sa isang prestihiyosong ahensya para sa mga private duty nurse, pakiramdam niya ay dininig ng langit ang kanyang mga panalangin. Miss Rina Cruz, sabi ng eleganteng boses sa kabilang linya. We got your profile from Tagaytay Public Hospital. They gave you a stellar recommendation. We have an urgent, high-profile case.
The compensation is substantial. Nang marinig ni Rina ang halaga, halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Iyon ay higit pa sa 3 buwang sahod niya sa ospital. Iyon na ang sagot. Ang katapusan ng mga walang tigil na tawag mula sa billing department, ang pambili ng mas masustansyang pagkain para sa kanyang ina, marahil pati na ang kaunting ipon para sa hinaharap. Tinatanggap ko po, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa halo-halong pananabik at nerbiyos. Kailan po ako magsisimula? Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamalinis at pinakapinag-ingatang puting uniforme, tumayo si Rina sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan. Napapaligiran ito ng matataas na pader na tila ba itinatago ang isang mundo mula sa labas. Sa itaas ng arko ay nakaukit sa ginto ang mga salitang alam na alam niya, Yevilla. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Nagkataon lang ba ito? O isang masamang biro ng tadhana? Napakaraming mayayamang pamilya sa Tagaytay, bakit dito pa? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi naman siguro ang mayabang na kapitan ang aalagaan niya. Marahil ay isang matandang kamag-anak. Trabaho lang ito, Rina. Trabaho lang. Pinapasok siya ng gwardiya matapos kumpirmahin ang kanyang pangalan. Habang naglalakad sa mahabang driveway na nalilinyahan ng mga perpektong pinutol na halaman at mga namumulaklak na rosas, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang mansyon sa dulo ng daan ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Napakalaki, napakaputi at nakakasilaw sa ilalim ng araw. Sa malaking pinto na gawa sa Nara, isang mayordoma na nakasuot ng itim na uniforme ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Nurse Cruz? Tanong nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Senora Elvira. Dinala siya sa isang salas na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ng kanyang ina. Ang mga muebles ay tila galing sa isang museo, at sa dingding ay nakasabit ang isang dambuhalang painting ng isang babaeng may matalas na tingin at mga alahas na kumikinang. At sa ilalim ng painting na iyon, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, ay ang babae mismo. Si Doña Elvira de Villa. Ang matriarch ng pamilya. Nakasuot ito ng isang eleganting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga mata nito, kahit sa edad nito, ay kasing talas ng sa isang agila. Magandang umaga po, bati ni Rina, yumuko ng bahagya. Tinitigan siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri na parang binabasa ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan ay mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng isang grandfather clock sa isang sulok. Tick! Tock! Tick! Tock! So, ikaw si Rina Cruz, sabi ng matanda, ang boses ay malamig pero makapangyarihan. Sabi nila, magaling ka raw. As don't settle for anything less than the best for the family, especially for Isabel. She is the future of this family, alongside the grandson. Isabel. Iyon pala ang pangalan ng pasyente. Isang babae. Nakahinga ng kaunti si Rina. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, Senora, sagot niya. You will do more than your best, you will be perfect, pagtatama ni Doña Elvira. Ang pasyente ay nasa kanyang silid sa itaas. She has a delicate heart condition. You will monitor her 24 paghahati 7. Walang pwedeng maging pagkakamali. Maliwanag. Maliwanag po, Senora. Good. Halika, ihatid na kita sa kanya. Sumunod si Rina sa matanda paakyat sa isang malawak na hagdanang marmol. Bawat tapak ng sapatos niya sa sahig na makintab ay tila isang malakas na kalabog sa tahimik na palasyo. Huminto sila sa tapat ng isang dobleng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Doña Elvira ang isa. Ang silid ay napakalawak, puno ng liwanag mula sa malalaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Sa gitna, sa isang napakalaking kama, nakahiga ang isang babaeng payat at maputla, ngunit hindi maikakaila ang angkin nitong ganda. Nakatingin ito sa bintana, ang mga matay malungkot. Ito si Isabel. Isabel, hija, malambing na tawag ni Doña Elvira. This is Nurse Rina Cruz. She will be taking care of you from now on, Di. Lumingon si Isabel at mumiti ng bahagya kay Rina. Isang ngiting pilit, ngunit may bahid ng kabaitan. Hello, Rina.
Hello po, Ma'am Isabelle, sagot ni Rina, gumaan ang pakiramdam. Mukha namang mabait ang kanyang magiging pasyente. Marahil, hindi magiging mahirap ang trabahong ito. Marahil, ito na talaga ang biyaya na hinihintay niya. I will leave you two to get acquainted, sabi ni Doña Elvira. Matthew should be here any minute. He never fails to visit his fiancé first thing in the morning. At sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang pamilyar na kaba ang muling kumalat sa dibdib ni Rina. Mateo! Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bumukas ang pinto. Isang tinig na pamilyar, isang tinig na narinig niya sa gitna ng kaguluhan ng isi, isang tinig na may otoridad at bahagyang kayabangan ang pumuno sa silid. Good morning, my love. How are you feeling today? Pumasok sa silid ang isang lalaking nakasuot ng puting V-neck shirt at khaki shorts. Ang lalaking matikas ang tindig. Ang lalaking may mga matang kulay kape na tila nag-aalab. Ang lalaking huling nakita niya sa isang madilim na bar, na ang lungkot ay naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mayabang na kapitan sa ospital at ang malungkot na estranghero sa bar ay isa. Si Captain Deo de Villa. At ngayon, siya ang fiancé ng kanyang pasyente. Nag-angat ng tingin si Theo mula kay Isabelle at ang mga mata niya ay napako kay Rina. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang pagkalito, ang gulat, ang hindi makapaniwalang pagkilala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Tila ba nakakita siya ng isang multo? Nakatayo si Rina, naninigas sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang mga tainga. Ang mundo niya, na akala niya ay nagsisimula ng umayos, ay biglang gumuho sa isang iglap. Nagkatitigan sila. Siya. At ang lalaking kasama niya sa isang gabing ipinangako nilang kakalimutan. At sa pagitan nila, nakahiga ang babaeng dapat niyang alagaan, ang babaeng pakakasalan nito. Theo, I love, sabi ni Isabel, hindi napapansin ang kuryenteng bumabalot sa silid. Narito na ang bago kong nurse. Kalimutan na natin ang lahat. Ngunit paano? Paano mo kakalimutan ang lahat kung ang lahati na iyon ay nakatayo ngayon sa harap mo, sa loob ng bahay kung saan ka magtatrabaho, araw-araw? Ang bawat araw sa mansyon ay naging isang ehersisyo sa pagpipigil para kay Theo. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na tahanan ay biglang naging isang entablado, at ang bawat kilos niya ay tila may nanonood, may naghuhusga. At sa gitna ng entabladong iyon, may isang bagong karakter na gumulo sa perpektong takbo ng kanyang palabas, si Rina Cruz. Ang nurse. Ang babae sa bar. Ang dalawa ay iisa, isang katotohanang hanggang ngayon ay hirap pa ring tanggapin ng kanyang isipan. Sa umaga, uupo siya sa tabi ni Isabelle, hahawakan ang kamay nito, at magbabasa ng libro o magkukwento tungkol sa mga plano para sa kanilang kasal. Gagampanan niya ang papel ng isang mapagmahal na fiancé. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay palihim na hahanapin ang anino ni Rina sa isang sulok ng silid. Pinagmamasdan niya ito habang sinusuri nito ang vital signs ni Isabelle, habang inaayos ang mga gamot nito, habang isinusulat ang mga obserbasyon sa isang maliit na kwaderno. Professional ito. Malamig. Malayo. Walang bahid ng pagkakakilala sa bawat kilos. Kung hindi lang niya alam ang katotohanan, iisipin niyang isa lang talaga itong estranghero. Ngunit alam niya. At ang pagpapanggap na iyon, ang pader na itinayo nito sa kanilang pagitan, ay mas lalong nagpapainit ng kanyang kuryosidad. Ang hapunan ang pinakamahirap na bahagi ng araw. Nasa isang dulo ng mahabang mesa si Doña Elvira, matalim ang mga mata na parang isang reyna. Sa kabilang dulo ay si Theo, at sa kanyang tabi ay si Isabel. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato ang tanging maririnig. At sa isang sulok, malapit sa pinto ng kusina, nakatayo si Rina, laging handa kung sakaling kailanganin ni Isabelle. Theo, I was thinking, sabi ni Isabel, ang boses ay mahina ngunit puno ng sigla. For our honeymoon, maybe we can go to Paris. I've always wanted to see the Eiffel Tower at night. Of course, you my love. Whatever you want, sagot ni Theo, ngunit ang kanyang mga mata ay muling dumaplis sa gawin ni Rina. Nakayuko ito, nakatingin sa sahig, ngunit alam ni Theo na naririnig nito ang lahat. Nararamdaman ba nito ang nararamdaman niya? Ang pagkailang.
Ang kuryenteng bumabalot sa silid sa tuwing nasa iisang lugar sila. Mateo, biglang sabi ni Doña Elvira, ang boses ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Nahulog mo ang iyong tinidor. Napatingin si Theo sa sahig. Naroon nga ang kanyang tinidor. Ni hindi niya namalayan. Mabilis niya itong pinulot habang isang katulong ang nag-abot ng bago. Nag-angat siya ng tingin at nahuli niya, isang saglit lang, isang iglap, ang mga mata ni Rina na nakatingin sa kanya bago ito mabilis na umiwas. Sa isang iglap na iyon, nakita niya ang lahat, ang gulat, ang pagkailang, at isang emosyong hindi niya mabasa. Mula noon, ang mga nakaw na sulyap ay naging kanilang lihim na lengguwahe. Isang sulyap habang nagkakasalubong sila sa pasilyo. Isang sulyap habang nagkakape siya sa hardin at nagkataong nagdidilig ito ng mga halaman ni Isabelle. Bawat sulyap ay isang tanong. Bawat pag-iwas ng tingin ay isang sagot na pareho nilang ayaw aminin. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang isip niya ay ligalig. Naglalakad siya sa pasilyo nang may marinig siyang isang mahinang tunog mula sa silid ni Isabelle. Hindi ito ingay ng telebisyon o radyo. Isa itong himig. Isang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, sa dilim na tinatanglawan lang ng isang maliit na night lamp, nakita niya si Rina na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ni Isabelle. Mahimbing nang natutulog si Isabelle. Ngunit si Rina ay gising pa at mahina itong umaawit. Isang lumang kundiman. Isang awit na kinakanta ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang awit tungkol sa pangulila at pag-ibig na nawala. Sa piling mo, nadarama ang pagsuyo. Ngunit sa paglisan, puso ay nagdurugod. Ang boses ni Rina ay simple lang, walang palamuti, ngunit puno ng isang lungkot na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang parehong lungkot na naramdaman niya mula dito noong gabing iyon sa bar. Isang kalungkutang pamilyar, isang bigat na tila matagal na nitong pasan. Nakatayo lang si Theo sa labas ng pinto, nakatago sa dilim, nakikinig. Hindi niya alam kung para kanino ang awit. Para ba sa natutulog na si Isabel? O para sa sarili nito? O para sa isang bagay na nawala sa kanilang dalawa bago pa man magsimula? Nang matapos ang kanta, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Nakita niyang marahang hinaplos ni Rina ang buhok ni Isabel. Isang kilos na puno ng sinseridad, isang kilos ng isang tunay na tagapag-alaga. At sa sandaling iyon, isang matinding pagkalito ang sumakop kay Theo. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang matapang na nurse na humarap sa kanya sa EC. Ang lasing na estranghero na nagbahagi ng kanyang kalungkutan? O ang maamo at malambing na anghel na ito na umaawit ng kundiman sa dilim? Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Kailangan nilang mag-usap. Naabutan niya itong mag-isa sa kusina, nagtitimpla ng tsaa para kay Isabelle. Gabi na at ang mga katulong ay nagsiuwian na. Tanging sila lang dalawa ang naroon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusinang puno ng stainless steel at mamahaling gamit. Rina, sabi niya, ang boses niya ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Napatalan ito sa gulat at bahagyang natapon ang mainit na tubig sa kanyang kamay. Aray! Shit, sorry, mabilis na sabi ni Theo, lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Okay ka lang? Tignan ko. Ang balat nito ay namumula. Agad niya itong dinala sa lababo at binuksan ang gripo, hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kamay nito. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Amoy na amoy niya ang pamilyar na halimuyak nito, ang amoy ng sabon at ng kung anong sariwa at malinis. Okay lang ako, sir, sabi ni Rina, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ang paggamit niya ng geyser ay parang isang sampal, isang pader na muli niyang itinayo sa kanilang pagitan. Hindi binitawan ni Theo ang kamay nito. Huwag mo akong tawaging sir, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi tayo estranghero, Rina. Alam mo yan. Umiwas ito ng tingin. Trabaho ko lang po ito, Captain de Villa. At parte ng trabaho ko ang maging propesyonal. At parte ba ng propesyonalismo ang magpanggap na hindi tayo nagkakilala sa isang bar? Na hindi nangyari ang gabing iyon, tanong niya, ang bawat salita ay puno ng bigat. Nag-angat ito ng tingin, at sa wakas, nakita niya ang kislap ng apoy sa mga mata nito, ang parehong apoy na nakita niya sa emergency room. Anong gusto mong mangyari, Theo?
Nabatiin kita tuwing umaga at sabihing, "Hi, tanda mo pa ba ako?" Ako yung nakasama mo ng isang gabi habang ang fiance mo ay naghihintay sa'yo dito. Iyon ba ang gusto mo? Natigilan si Theo. Tumama sa kanya ang bawat salita. Hindi ko alam, amin niya sa wakas, ang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nahihirapan akong huminga sa bahay na to simula nang dumating ka. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng agos ng tubig mula sa gripo ang maririnig. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin sa ilalim ng tubig. Isang hindi sinasadyang pag-amin. Isang koneksyon na hindi nila kayang putulin. Kailangan ko nang bumalik kay Ma'am Isabel, sabi ni Rina, sa wakas ay nabawi ang kanyang kamay. Mabilis siyang kumuha ng tuwalya at pinunasan ito. Bago pa siya makatalikod, hinawakan ni Theo ang braso nito. Rina, please. Hindi nila namalayan, mula sa dulo ng madilim na pasilyo, may isang aninong nakatayo. Si Doña Elvira. Umuwi siya ng maaga mula sa isang pagpupulong. Nakita niya ang lahat, ang paglapit, ang paghawak sa kamay, ang tensyon sa pagitan ng kanyang apo at ng bagong nurse. Hindi niya narinig ang pinag-usapan, ngunit sapat na ang kanyang nakita. Ang mga mata ng matanda ay naging kasing talim ng yelo. Isang pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang binhi ng hinala na sa mga susunod na araw, ay kanyang didiligan hanggang sa ito ilumaki at magbunga ng lason. Kinabukasan matapos ang tagpo sa kusina, naramdaman ni Rina ang isang banayad, ngunit nakakakilabot na pagbabago sa hangin ng mansyon. Kung dati ay pakiramdam niya iisa lang siyang hindi nakikitang empleyado, ngayon, pakiramdam niya bawat kilos niya ay nasa ilalim ng isang mikroskopyo. At ang may hawak ng mikroskopyong iyon ay walang iba kundi si Doña Elvira. Hindi siya direktang nagagalit. Ang mga atake ni Doña Elvira ay mas tuso, mas sopistikado. Ang mga ito ay dumarating sa anyo ng mga pahiwatig, mga side comments, at mga utos na sa unang pandinig ay normal, ngunit sa katotohanan ay mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nagsimula ito isang umaga habang nililinis ni Rina ang bedside table ni Isabel. Nurse Cruz, sabi ni Doña Elvira mula sa may pinto, ang boses ay kalmado. Mukhang may alikabok pa dyan sa sulok. Pakisiguradong malinis na malinis. Isabel has a very sensitive respiratory system. We can't afford any impurities in this room. Napatingin si Rina sa sulok na tinutukoy ng matanda. Makintab at walang bahid ng anumang dumi. Kakapunas lang niya doon. Ngunit hindi siya umimik. Kumuha siya ng bagong basahan at muling pinunasan ang lugar na iyon habang nararamdaman ang matalas na tingin ng Donya sa kanyang likuran. Ang salitang key impurities ay tila may mas malalim na kahulugan. Sa oras ng tanghalian, habang tinutulungan ni Rina si Isabel na umupo ng maayos, muling nagsalita ang matanda na para bang nagkukwento lang sa lahat. Alam mo, Rina, pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, simula nito habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang isang magandang pamilya, isang marangal na pangalan iyan ang mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Pero syempre, may mga tao na pera lang ang habol. Mga taong gagawin ang lahat para lang makaakyat sa buhay, kahit pamanira ng pamilya ng iba. Napahigpit ang hawak ni Rina sa kanyang uniforme. Nakayuko siya, ngunit ang mga salita ni Doña Elvira ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Hindi niya magawang tumingin kay Theo, na tahimik lang sa kanyang upuan, ang mukha ay hindi mabasa. Tama po kayo, Lola, sabi na lang ni Theo, ang boses ay walang laman. Family is everything. Ang pinakamasakit na sandali ay dumating ng hapon na iyon. Ipinatawag siya ni Doña Elvira sa silid nito. Ang silid ay puno ng mga antigo at mamahaling gamit. Sa ibabaw ng kama nito ay nakalatag ang isang napakagandang trahe de boda, puting-puti, kumikinang sa mga diamante at perlas. Halika, Rina. Tignan mo, sabi ng matanda, hinihimas ang mamahaling tela. Ito ang isusuot ni Isabel sa kasal nila ni Mateo. Gawa pa ito sa Espanya. Isang disenyo na para lamang sa mga reyna. Tumayo lang si Rina sa may pinto, hindi makagalaw. Ang isang divilla ay para lang sa isang kapwa-dugong maharlika, pagpapatuloy ng matanda, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa mga mata ni Rina. Ang mga basahan ay dapat manatili sa sahig. Hindi sila nababagay sa mga palasyo. Isang sampal. Isang napakalinaw na sampal na hindi man lang gumamit ng kamay.
Naramdaman ni Rina ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na iyon sa matanda. Napakaganda po, Senora, sabi niya, ang boses ay pilit na pinatatag. Siguradong magmumukhang anghel si Maam Isabel dyan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira, isang ngiti ng tagumpay. Tama ka. At ang aking apo, si Mateo, ay nararapat lang sa isang anghel. Hindi sa isang oportunista. Itinuro nito ang pinto. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Tumalikod si Rina at naglakad palabas. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa pasilyo, sumandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata, pilit na pinipigilan ang hikbing gustong kumawala. Pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Gusto niyang umalis. Gusto niyang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya kaya. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan siya ng kanyang ina. Kaya't huminga siya ng malalim, itinago ang sakit, at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging propesyonal. Samantala, sa kanyang opisina sa ibaba, si Doña Elvira ay may ibang ginagawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Ricardo, sabi niya, ang boses ay malamig at mapanganib. May ipapatrabaho ako sa'yo. Isang nurse. Ang pangalan niya ay Rina Cruz. Ano po ang kailangan ninyong malaman, Senora? Tanong ng boses sa kabilang linya. Lahat, sagot ni Doña Elvira, habang nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang perpektong hardin. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kaibigan. At lalo na, huminto siya sandali, alamin mo kung sino ang ama niya. Hanapin mo ang bawat dumi, Ricardo. Bawat sikretong itinatago niya. Gagamitin natin ang lahat ng iyon laban sa kanya. Ibinaba niya ang telepono at isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung ang tingin ay hindi sapat para paalisin ang isang peste, kailangan na niyang gumamit ng lason. At sisiguraduhin niyang ang lason na ihahanda niya ay sapat na para tuluyang durugin ang pagkatao ng nurse na naglakas loob na umakit sa kanyang apo. Ang gabi ay malalim at tahimik sa mansyon ng mga De Villa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ulan sa labas at ang ritmikong pag-ikot ng mga kamay ng grandfather clock sa ibaba. Para kay Theo, ang katahimikang iyon ay palaging may kasamang bigat, isang katahimikang nagpapalakas sa boses ng kanyang mga agam-agam. Nakatayo siya sa may bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa madilim na hardin, nang biglang isang nakakataranta at sunod-sunod na tunog ang pumunit sa katahimikan. Beep! Beep! Beep 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 beep. Ang tunog ay nagmumula sa silid ni Isabel. Ang heart monitor. Kasabay ng tunog ay ang sigaw ng isang katulong. Senora! Senora Elvira! Si Senorita Isabel! Bumagsak ang puso ni Theo. Tila ba naubos ang hangin sa silid? Sa isang iglap, wala na ang kapitan ng militar. Ang natira ay isang lalaking pinanawa ng lakas, na ang tanging iniisip ay ang babaeng nasa kabilang silid. Mabilis siyang tumakbo palabas. Pagdating niya sa silid ni Isabel, ang eksena ay purong kaguluhan. Naroon si Doña Elvira, namumutla ang mukha sa takot. Dalawang katulong ang nag-iiyakan sa isang sulok. At si Isabel, nakahiga sa kama, hirap na hirap sa paghinga, ang mga mata ay nakadilat sa paghihirap. Ang tunog mula sa monitor ay isang walang tigil na alarma, isang anunsyo ng paparating na trahedya. Gawin niyo ang lahat. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Natawagan na po, pero ma-traffic daw po, sagot ng isang katulong. Paralisado si Theo. Nakatingin lang siya kay Isabel, pakiramdam niya iisa siyang inutil. Ano ang magagawa niya? Isa siyang sundalo. Sanay siyang lumaban, pero hindi sa isang kalabang hindi niya nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, kalmado, matatag, at puno ng otoridad. Tumabi kayo. Lahat ay napalingon. Mula sa kanyang maliit na silid sa tabi, lumabas si Rina, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakapokus. Hindi na siya ang nurse na laging nakayuko. Ngayon, isa siyang komandante sa sarili niyang larangan. Bigyan niyo ako ng espasyo,
utos niya, at tila mahikang nagsihawian ang mga tao. Mabilis niyang sinuri ang mga monitor, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Masyadong mabilis ang tibok. She's having a severe palpitation. May oxygen tank ba dito? Nasa ilalim ng kama, nauutal na sagot ng katulong. Kunin mo. Bilisan mo, sigaw ni Rina. Itinagilid niya si Isabel. Ma'am Isabel, makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. In, out.